Yes, yung 10630 class is focus lang po yan sa heinous crime. Specific age lang ang hinahawakan niya. Kaya nga siya dadalhin sa bahay pag-asa. Refers to the apprehension. Diyan yung umpisahan sa 152. Asterisk niya yan ha. Taking into a child who committed an offense by the law enforcement officer. That is initial contact with the child. Okay? Ang alam ko sa ARC, ako nagturo ng juvenile. Sino yung mga taga-ARC dito? Sino yung mga taga-ARC? Meron ba? Ako ang humawak ng juvenile kasi doon. So sila yung nakaano ng process. Tanongin niya si Jovi. Alam ko si Jovi ewan ko kung naka-attend siya sa akin. Tanongin niyo kung pwede niyong hingian ng flowchart ko ng juvenile. May flowchart ako no. So, paano yung flow ko class sa ano? Sa ano natin? Sa procedure, ganun ako mag-flow. Sabi niya, ma'am, bakit ang age liability kay 13? Di ba ma'am, ang 10630, 12 to 15? Alin be? Sige nga, ulitin mo yung tanong mo be. Ang 9344, 15 up, above, but below 18. Balik natin na lang yung tanong be. Bakit? Yung 10630, 12 to 15. Tapos, bakit 13? Kasi, yung tanong mo, Eduardo, nandun na rin yung sagot. Bakit 13? Ala, umano na sila, umikot na yung mundo nila, patay. Ala sila. Mga anak, wala pa akong binabanggit na 8552, 8043, 9208, 9231, 9262. Hindi ko pa sila inaano hindi ko pa sila pinapasok. Okay na. O, refers who alleged, accused, a judge of having committed an offense under Philippine laws. That is child in conflict with the law. Ang totoo class, alam ko na nandun na kayo, alam nyo siya. Nagkakataon lang na nandun na kayo sa nalilito na kayo. Sa dami ng mga bagay na kailangan nyong alamin. Kasi pressure na kayo nape-pressure na kayo. So, relax. Kinakailangan, relax. Hindi ganon kahirap ang board class. Youthful offender, yan yung tawag sa bata class na yan yung tawag class sa PD 603. Okay? Yan ang PD 603. Tama ba, ma'am? Under RA 10630, the minimum age for SCI can be taken into by exceed be. Kukorek ko yan. Exceed mo. Wag lang 12 years old. Exceed. Kasi ang 12-year-old exempted siya. Exceed. Mas mataas sa 12. Pero, make it sure na yung 10630 na yan, heinous crime. Nasa tanong yan, class. Pag na-proceed tayo dito, maano niyo yan? Promise, wag kayo ma-pressure. Tutulungan ko kayo, class. Nandito to. Nandito sa tanong. Wag kayo ma-pressure. Dadahan-dahanin ko kayo ngayon. Saglit lang. Ito, class, PD 603. Yan ang tawag sa bata na nag-commit ng crime under PD 603. Okay? Wala. Huwag kayo malungkot, class. Nandito ako. Relax.
Relax class. Ika-guide ko kayo. Relax. O, tignan nyo to class ha, 154. Refers to the program. Take note. Program o, program. O, focus class, focus. O, sabi program. Ng CICL required to undergo that found responsible for offense. Pero ang sagot dito class, without isang bagay na ginagawa nang hindi na daw dumadaan class sa kasuhan. Yun yung formal court, ibig sabihin. Hindi na daw kailangan dumaan sa procedure ng criminal justice system, that is diversion program. Okay? Ngayon class, makinig. Ano man pagkakaiba ng dalawa? Ito na yun ha. Pag sinabi nating diversion, keyword lang, please, pakiano nyo tong keyword ko. Alternative siya. Pag sinabi nating alternative, paraan. Isang paraan kung saan hindi mo na kailangan dalhin ang isang bata na nag-commit ng krimen sa kasuhan. Kung meron namang paraan. Ang tawag daw doon, diversion. Kuha class? Di ba kapag may isang daan tayo, tapos hindi pwedeng daanan, meron kayong makikitang nakapaskil na alternate route ba tawag doon? Kasi ako driver class eh. This is alternate route ba yun? Yung merong daanan dito. Di ba? Alternative route. Ayun. Di ba yun na familiar po ba? Yung parang dito, pero iisa lang ang patutunguhan nyo. So, ang patutunguhan nito, class, court. Pero ito, hindi. That is the alternative. So, ito yun. Huwag na daw dumaan sa kasuhan. Dito na lang daw sa alternative program na ang tawag, diversion program. Imbis na court proceedings, dahil may kaso yung bata, dito tayo sa diversion. Ano pagkakaiba ng dalawa? Ang diversion programa. Ang diversion, alternative. Ulitin ko ha. Ang diversion, paraan. Ang diversion program, programa. Okay. So class, ano pagkakaiba ma'am na intervention? Ito naman class, series of activity. Through what? Keyword, another keyword sa series class, sa intervention. Individualized treatment. Anong purpose nito? Na intervention. Para siyang probation class. Isu-supervise ka lang ng nanay mo through activities. Kasi ang mga dumadaan class sa intervention, yung mga bata na 15 and below, 15 and below, saka yung without discernment. Naalala? Kaya nga 'di ba individualized treatment. So ito, may nagbigay ng definition, no? Oh. Intervention, halatang-halatang kinapi-paste. Refers to the series designated to address issue that cause the child to commit an offense. May take the form of individualized, 'di ba? Kaya lang pag yan kasi yung binasa nyo, hindi nyo maintindihan, 'di ba? Kaya ito, keyword ko lang para ito class maintindihan nyo siya. Basta tandaan nyo lang yung keyword. Kumbaga class, para lang siyang reseta. Reseta, 'di ba? Naalala niyo yung banggit ko kanina, para lang siyang reseta ng doktor sa inyo na sasabihin sa nanay mo, Mrs., yung anak niyo ho, hindi na kailangan i-confine sa ospital. Kailangan na lang po niyang inumin tong mga gamot na to. Paglipas ng 7 days, tignan na po natin kung magbabago yung sakit. Kuha class? Di ba? Kaya sabi ko nga, para ka lang nagpapa-check up.
Kapag pinauwi ka, pero iinom ka ng gamot, susubaybayan ka ng nanay mo, imo-monitor ka, that is intervention kasi hindi ka malala. Gets na? Pero pag diversion program, aba malala ka. Pero kahit malala ka na, gumawa pa rin ng paraan ang 9344 para hindi ka pumunta sa kasuhan. Ire-rehab ka. Class yun, makinig ang diversion program, equivalent po siya ng rehabilitation sa matanda. Naalala, class? Di ba nire-rehab yan? Pero nasa bahay ba yung rehabilitation? Wala, nasa loob din ng kulungan. Pero nakahiwalay sa sistema ng mga inmates. Nagigets po? Kaya sinabi kong parang manok yan kasi 45 days ka lang i-detain sa loob ng programa. Ayoko kasing gamitin, class, yung salitang detain eh. Kumbaga, dadalin ka doon sa programa na yon within 45 days. So after 45 days, nakita na, nagbago naman yung bata. Kahit class na ikaw ay may nakumit na krimen at ikaw ay na-rehab, laya ka. After 45 days, pag na-rehab ka. Okay kayo, class? Okay? Nagigets yung diversion program, class? Kasi may mga programa siya. Kaya sabi ko nga, di ba, may manok na 45 days, pwede nang gawin tinola. Di ba meron? Palalakihin mo lang ng... Kaya nga tawag ko sa 9344, manok. May diversion program, parang manok yan ha. Kailangan mong palakihin ng 45 days, tapos lutuin mo na. In short, yung bata, kailangan mo i-rehab sa loob ng 45 days. Pag na-rehab, palayain mo na. In short, inalagaan sa diversion yung batang nagkumit ng krimen. Kaya mapapansin nyo, class, diba? Pinagtatalunan ngayon sa korte kung ibababa ba yung age majority. Ayaw nilang ibaba. Pinagtatalunan nila sa korte yun. Kasi nga naman, mga bata ngayon, parang iba na ang kilos. Keyword, class, ang haba, diba? Ang haba. Pero ano lang yung umiilaw na keyword sa inyo dyan, class? Ano lang yung umiilaw na keyword? Ayun, no? Mamaya, be, pag walang nangyaring pagbabago, meron dito. Iano natin. Diba, napaka-simple lang. I mean, ewan ko, class, kung nagigets nyo siya ha. Parang may nagsabi nga sa akin, tamad mo naman magturo, ma'am. Kaya lang ako kasi, ang pinatitibay ko sa inyo, class, hindi definition eh. Yung keyword. Kasi kahit bali-baligtarin yan, class, hindi ka maliligaw pag maganda yung paninindigan mo sa keyword. Diba? Kahit yung alternative na yan, ilagay sa pinakadulo, it is the alternative way. Kahit imagine nyo itong it refers to an alternative, ilagay mo sa pinakadulo ng salita. Basta marunong kang magtapos ng class ha, tapusin yung tanong. Nakita mo kagad, alternative, hindi to programa, paraan to. So, diversion. Pero pag sinabing diversion, tingnan nyo, class, tingnan nyo to. Tingnan nyo yung pagkakaiba ng diversion program sa alternative. Although parehas sila, kaya lang, ano naging pagkakaiba? Si diversion program, programa para hindi ka dumaan sa kasuhan. Etong diversion, pamamaraan. Para hindi ka dumaan sa kasuhan. Ano? Isang paraan. Okay po. Sino yung medyo na parang, ganyan lang ako, class. Parang, okay, pag diversion, ikaw yung malala na, kailangan mo nang i-confine. Kung ayaw nyo, class, ng detain, isipin nyo na lang, class, ikaw po yung tao na kailangan mo talaga ng, kumbaga, class, sa taong nasaktan, kailangan mo ng 3 months rule. Yan. Intervention, para lang ito sa mga
Reseta lang. Yung reseta ko dito, class, equivalent niyan, series of activities. Individualized treatment. Naunawaan? Sana, class, I hope. Kasi ilang days na lang eh. At least sana man lang itong ano na to, itong mga keyword ko na to, yan na lang muna yung ano nyo, class. Paano ko kaya nasagutan tong tama tong Q&A? Civil personality of the child is deemed to have been commenced upon. Ano yan, class? Okay lang daw nag-uumpisa. Yung karapatan ng isang bata, mabuhay. Nag-uumpisa yan from the time na siya'y pinutok. Kung iisipin nyo, class, diba, ibang-iba yung turo ko dito sa mga turo ko sa mga theories, human behavior, kasi to batas. Kailangan ko talaga kayong class, parang bugbugin dito. PD 603 was signed by the late President Marcos. Class, pag sinabi nating sign, equivalent niyan, approve. Pag implement, equivalent nun, took effect. Okay, kuha, class? Implement. Magkaiba yan, ha? Approve, pinirmahan lang yan. Took effect, pwede na. Yan. So, kailan yan? December 10. So, nag-took effect na yan, pwede ka nang hulihin sa June 10. Okay, ito yun. Yan na yung took effect. Kumbaga sa taong manliligaw, pinayagan ka ng manligaw December 10, kayo na June 10. Para ma-apply nyo lang yung mga, di ko na nga alam, class, kung anong madaling paraan ang gagawin ko para lang mag-gets nyo siya eh. Teka lang, wala man nasasagot. Tignan nyo yung keyword. Tignan nyo yung keyword. Dalawang keyword lang. Kailangan umilaw dyan. Sabi refers to series of activities. Tapos, address issue that caused the child to commit an offense. Minsan kasi, class, pag may nakita ka ng ganyan tanong sa board, natutuwa ka na eh, pero tapusin mo. Hanggang sa dumoble ulit yung isang keyword. Sabi individualized treatment. Kasi may training, education din yung diversion program, di ba, class? Naalala? Ang diversion program, di ba, meron ding training skills, di ba, meron din? That is intervention. Kaya, class? Medyo medyo nagigets? Kaya nga lang, class, yung iba kasi, hindi nila kunyari yung iba, hindi tinuturo kasi yan eh, parang i-define lang. Ako kasi, class, hindi eh. Kailangan kong sabihin sa inyo, para saan yan? Keyword. Tingnan nyo keyword Programs provide in community settings. Tapos sabi napaka-general, class ang purpose, intervention, and diversion. Rehabilitation. That is community-based program. Kasi bakit, ma'am, hindi diversion? Bakit hindi pwede institutional? Bakit hindi pwede intervention? Kasi, ma'am, ang keyword ko sa diversion, alternative. Ang keyword ko sa diversion program, programa. Ang keyword ko, ma'am, sa intervention, series of activity, individualized treatment. Ito, ma'am, community. Bakit hindi institutional-based program? Kasi nasa loob siya ng institution. Nasa loob ng kulungan. So nasa loob ng kulungan nakabase yung programa. Ito naman, nasa community nakabase yung programa. Gets? Ako nga, pag pinapaliwanag ko nga, class, ang community-based saka institutional, ganun lang. Non-institutional, wala sa loob ng kulungan, non-insti. Okay? Next. Medyo ito na yung mga batas, class. Risk. Ito na, class. Paki-asterisk to, pababa. Ulitin ko.
From here, 160, pababa. Tato number pababa. Always familiar dyan sa mga number na pababa. Ibig sabihin pababa, 160, 161, 162. That is the procedure. Mapapansin nyo. Dealing with children. Take note mga kapatid. Ang binabanggit, children at risk and children in conflict with the law. Automatic mga kapatid. Hindi mo pwedeng sagutin yung juvenile justice kasi yan ay para sa USA. Naturo ko rin kanina na wayward minor ang equivalent ng mga child at risk. Tama? Naalala kanina? Yung wayward minor. Eto, sa atin lang naman tinatawag yung child at risk. Sa atin lang naman yan CICL. That is Juvenile Justice Welfare System. Diba mamaya magdadali kayo, gawin nyo Juvenile Justice System lang. Pang Amerika yun. Okay? Refers to the offense na dinidiscriminate lang daw yung bata, pero hindi naman daw sa matanda. That is, very good, status offense. Lumabas yan, di ba, class? Kaya nga sabi ko sa inyo, focus on 160 pababa. Magiging familiar kayo dyan. Trust me. Hindi ko naman kayo, class, ilalagay sa isang panganib na, sabi ko nga, kung kinakailangan yung kaluluwa ko ba yung mag-exam para sa inyong lahat, gagawin ko eh. So yan, ano yan? 9344 over 15 under 18, exempt. Kaya lang, dito mo i-apply yung unless. Exempt sana. Kaya nga lang, hindi exempt kapag siya ay acted with discernment. Unless, kaya lang, okay kayo sa procedure? Welcome to the procedure. Parang flowchart na yan, class. Diyan yung umpisahan yung flowchart. Yan yung flowchart. Ito muna tayo. In the absence of death of both parents of the child who shall continue. Kaya lang, except. Di ba may keyword tayong gore? Okay. Pumapasok, class, ang tawag dyan ka sa substitute of parental authority. Nangyayari lang yan kapag namatay po yung magulang. So, alin yung hindi kasama? Yung letter C. Bakit? Sabi na nga, absence of death at binuhay mo pa. Diba yun yung tipo dyan, diba? Parang absence of death na nga eh. May binubuhay ka pa dyan. So, siya yung exempt. Mahaba, ma'am. Pero may umiilaw na keyword dyan. Alam niyo, class, kung sinasanay niyo yung sarili niyo sa keyword. You know. Dami, Ayun, you know. Ayun, Ayun, you know. Ayan na, Ayan na, Ayan na, See? Diba? Nakita? Kasi ang youth detention, awaiting, diba? Wala ko naman nakitang awaiting, class. Diba sinabi ko nga kanina, keyword nyo sa youth detention, awaiting for trial disposition. Ang keyword niya sa side placing, adoption. Kasi bahay ampunan. Ako, class, hindi niyo ako talagang kabisado. Hindi ako marunong magkabisado, class. Sa totoo lang. Pero pasagot mo sa akin ng isang tanong, hahanapan kita ng keyword. Tapos masasagot ko siya. Yan,
and detention. Kaya pag kini-keyword mo 24 oras, mayayari ka na. Bakit? Kasi lahat ng institution natin sa bata, 24 hours yun. Ang child caring nga, 24 hours, di ba? Child placing, 24 hours din yun. Lahat sila. Oh. Ano lang keyword natin sa youth detention, di ba? Short term, awaiting for disposition. Ito class lumabas sa board. Ang right answer talaga class, youth rehabilitation. Kaya lang, wala sa board tong answer na to. Kaya ang isasagot nyo, ayun. Bahay Pag-asa. Bakit, ma'am? Kasi siya lang yung malapit. Hindi pwedeng youth detention, kapatid. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang youth detention sa PD 603 po yan. Ito tinatanong, 9344 na tayo, class. So, hindi ka pwedeng pababa. Dapat, doon ka sa pataas. Di ba 3 kulungan lang naman ng relationship niyan? Youth detention for PD 603, youth rehabilitation for 9344, Bahay Pag-asa for 10630. So, hindi ka pwedeng sumagot ng paganon. Dapat, paganon ka. Ano mas malapit kay youth rehabilitation? That is the Bahay Pag-asa. Gets, class? Pero ma'am, paano kung lumabas sa board ay may youth rehabilitation na? Make it sure na ang tinatanong above 15 class. Kasi baka pag ang tinanong, ito. O, di ba? O, anong edad daw yung minimum age? Sinagot ko na kanina yan. Ang right answer, class, exceed dapat. May exceed dapat. Kaya lang, kung ganyan din naman, still, kailangan mong ano yun yan. That is 12 years. Kaya kung halimbawa lumabas sa board class, may exceed 12 na, tapos meron din 12-year-old, ang isasagot nyo na, exceed 12 na. Kuha class? Nagigets? Yan ang batas ng RA 10630. Minimum age nyo. Yan yun. Yan yung Bahay Pag-asa, class. Yan yung mga heinous crime, no? Above. Kaya yung mga, class, yung ibang center na nagsasabing, ba't di mawakan CDI? Diyos ko, dyan pa lang, sasakit na ulo nyo. Ang dami pang mga updates ng sosyo. Kaya ako, hindi ako lumayo kay sosyo. Oh. Yan yung mga, class, heinous crime. So, anong center ang mahawak dyan? Okay, very good. Anong juvenile delinquent intervention? B, that is juvenile intervention and support system center. Okay? Ang 9344 class, Juvenile Justice Welfare Council. Yeah, sabihin, pag 9344, Juvenile Justice Welfare Council. Pag Bahay Pag-asa, the Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Types of home which provide temporary shelter. Temporary shelter class. That is receiving home. Kasi class, hindi pwedeng shelter care. Diba ano yung binigay kong keyword kanina dito class sa shelter care natin? Emergency, diba? Naalala? Temporary, pero emergency ang pinaka-keyword ko. Kasi ito, class, temporary lang din siya. Kaya lang, ang pinaka-keyword niya kasi is the observation of social welfare. So, limited lang sa 20 days. Itong shelter kasi from temporary sa mga binubugbog ng magulang. So, temporary lang din si shelter care. Pero ito, receiving home, parang kahit paano,
tatanggapin ka bilang pamilya. Pero limited nga lang yung oras at araw mo dyan. Ang dami. Diba? Tama na, ma'am. Ayoko na. Okay. May tinanggal lang ako dyan, class. Sa except lahat yan karapatan ng bata under the CICL. Ang hindi lang niya karapatan, class, ma'am, yung pinakamahaba. Yung minsan may criminology, sobrang tamad, yung pinakamahaba sasagutin sabi ko, hindi mo siya pwedeng bigyan ng capital punishment. Dapat, the right not be. Dapat, ang pinakatamang term dapat yan, the right not be imposed. Tinanggal ko yung not. Diba? Saya-saya. Yan ang mga panahon, class, na sabi ko, naawa na ako sa mga sasagot na ito. Procedure pa rin, class. According to 9344, any person contesting the age of the child in conflict with the law prior to the filing of the information to the summary proceedings, ilang oras? Wala namang problema dyan kasi laging within, di ba? Kahit nga sa correction, di ba, puro within. Within. Sa loob ng 24 oras, kailangan nang i-decide ang kaso. Okay? Lumabas sa board din yan. Procedure. Pero class, hindi sosyo. Saan lang lumabas? CDI. Supervise the implementation of diversion. Ilang yung manok? Yung manok daw natin, ilang days? Ayan, that is within 45 days. Diba ang cute ng manok natin? Yung manok, welcome to the manok. Gagawin tinola. Sa loob ng 45 days. Ma'am, at may nagtanong kanina, di ba? Alam ko ang tinanong, ma'am, paano pag hindi nagbago? Ito yon, yung procedure. Nandito yung procedure. Okay? Pag hindi nagbago. Pag nagbago, laya. After 45 days, class, pag nagbago, laya. May criminal record? Wala. Tandaan niya, ha? Kapag nagbago siya at 45 days, laya. Yes, that is the juvenile. Diba? Naging CDI, CLJ, so yes. Nahirap. Kaya nga sabi, napaka-critical ng juvenile. Siya talaga ang kumokonekta kay CDI kay CLJ. Kaya nung hahawakan ko pa ang CDI, bahala kayo dyan. Ang dami. Immediately to the proper medical and health officer shall be kept confidential under otherwise ordered by the bata pa rin naman tayo, class, dahil lang humahawak dyan. Bonus, family court. Diba? Basic. Hindi umiikot ang ulo, diba? Tumama din. Tumama din. Yes. Class, take note nyo to. The prosecutor shall conduct preliminary. Ito yung ng PD603, class. Kung mapapansin nyo, ganito yung flow kasi niyan. From diversion, then diversion program within 45 days. Pag na-rehab, so yun makinig mo na sa sinusulat ko. Pag na-rehab, laya. Okay? Pero pag hindi siya not qualified, yun, not qualified, automatic prosecution na. Then the procedure of the juvenile justice welfare system. Ito na, class, yung sinasabi natin kaninang formal proceedings. Diba? Kasi from the moment na ang CICL nag-commit ng krimen, class, dapat prosecution yan Kaya nga nagkaroon ng alternative route. Dito ka muna, diversion muna. Huwag ka muna kay prosecution. Pero dadaan ka pa rin kay prosecution, class, una kapag ikaw ay sa loob ng 45 days, hindi ka pa rin nagbago. So take note nito. Take note nyo. Take note nyo to.
Kailan daw yung magkakandak ng instances? Preliminary. Class, take note ha. Tandaan nyo to ha. Procedure to. Una, kung yung law does not qualify for diversion. Ibig sabihin si CICL. Kailan nangyayari yan, class? Application yan. Kapag heinous crime ang kinumit. Naalala? Kapag heinous crime ang nakumit. O kaya naman, class, ano pa yung mga instances na does not qualify for diversion? Okay? Kumbaga, kung ang magko-consider dito, class, ang yung bata, automatic for intervention siya. Kasi, pwede siyang without discernment. Kuha, class? Yan yung mga pwedeng circumstance kung bakit hindi pwede ang diversion dun sa CICL. Kuha, class? Naunawaan? Pinapaliwanag ko yung letter A kung bakit. Bakit kapag ganyan ang class, pwede rin. Another, ito rin, bakit kailangan sa prosecution, kung halimbawa class na ang bata nga, ayan, heinous crime din ang niya. O kaya, hindi talaga pwede. Nakita na yung bata, recidivist. O kaya habitual. Ibig sabihin, paulit-ulit na. Paulit-ulit na nakukulong, nagkukumit ng krimen. Hindi na applicable sa programa yan. Okay? When the child, kumbaga, qualified sana, na-assess class. Qualified naman sa diversion. May pamamaraan naman na yung na magbago siya. Kaya nga lang mga kapatid, ayaw ng bata, ayaw ng magulang, or ayaw ng guardian. Ibig sabihin, hindi pumayag. Ibig sabihin, class, pwede ka sana, kaya lang di ka pinayagan. Yari ka, prosecution ka. Ayaw mo magpareha ba? Okay. And then, class, and the letter C, na-access ka. Yan, yung sinasabi dito. When considering the assessment and recommendation, the prosecutor determined the verdict is not appropriate. Parang ganito rin yan sa letter A. So that is all of the above. Okay? Upon determination. Naki-prosecution na tayo, di ba, class? Nakita niyo yung flowchart? Na-imagine niyo yung flowchart? From the moment na na-diversion, na-disqualified, hinawakan ng prosecution, pumapasok tayo, class, sa preliminary. Ilang araw ang preliminary ng prosecutor? CDI na naman yan. 45 days. Sige, be. Send nyo na lang yung flowchart ko dyan sa GC. Alam nyo, class, maraming gumagayan yan. Mga ibang, hindi ko pinagdadamot yan, pero may mga lecturer, pinipilit nilang gayahin yung flowchart ko. Hindi nila mapagtagumpayan. Iba pa rin kasi pag original. If the court finds that the child in conflict with the law is guilty to the crime he is accused of doing, the blank of the sentence shall automatically, class, lumabas din, naalala? Lumabas din yan. Sa mga nag-take. Kaya nga nagtatanong yung iba eh. Ikaw ba gumawa, ma'am, ng board questions? Hindi. Lalo na class ng 2019 June, saka 2019. One time, tinanong ako nila Sir JM nyo din eh. Ma'am, ikaw ba luamano doon? Hindi. Flowchart lang yun. Naintindihan nyo lang kasi yung flow. Kaya akala nyo, ako gumawa. Hindi. Yun kasi talaga yung rules. Execution. Automatically suspended yan, class, di ba? Kahit guilty ka, hindi ka muna i-execute. When during suspension of the sentence, the youthful offender is found incorrigible. Pag sinabi incorrigible, pasaway talaga, walang pagbabago, class. Ibig sabihin, talagang makulit. Nagkukumit pa rin ng krimen sa loob. Di ba? Tignan nyo. Return to the committee of the court for the pronouncement of judgment.
Okay, mag-alala class. Kung nasa ibang GC si Joseph, ako magpapasa mamaya. Akong bahala. Makinig lang kayo rito. Kahit nga minsan hindi nyo nakunin yung flowchart, ito na nga oh. Mas ano pa nga tong flow na to eh. Naka-flow na siya. The conflict with the law whose sentence has been shall be brought back to the court. Ano na yung i-reach dito? Bebe, hindi 18. Final disposition na tayo. Final disposition. That is 21. Yung 18, yun yung ano, babalik ka muna pag tumungtong ka ng 18. Ibabalik ka sa korte para i-assess kung ikaw ba'y na-rehab. Pero kung halimbawa na ikaw nga incorrigible ka, eh balik ka. Tapos, hintayin mo na lang ma-reach ang age na to. Class, kapag 21 ang isasagot nyo, ang lagi nyong isi-take is the final. Yan yung last, the final disposition na siya. Sabi, optional ba ma'am yun? Ang alin ba ang optional? Hindi optional ang 18 saka 21, may rules yan. Kasi 'di ba class, ang ano, ang bata pag nakulong, 'di ba, above 16, above 15, saka under 18. Halimbawa class, may nagsabi kanina, ma'am, paano kung 17-year-old na yung bata? Still pasok ba yan class? Pag 17, pasok pa din. Assuming na yung bata class, makinig. Makinig mo na, mamaya na magtanungan. Assuming 17 yung bata nung nag-commit ng krimen. So siya ay disqualified for diversion, kaya pumunta kay prosecution. Then, pumunta kay family court, sinuspend ang execution of sentence. Tama? Dinaan ngayon kanino? Kay correction. Naalala? Ito yan yung flowchart. Class, halimbawa na dinaan ka na kay youth rehabilitation, tumungtong ng 18-year-old ngayon yung bata. Yun yung sinasabing, ibabalik ka muna kay court, kay family court, para i-assess. Okay, yan yung balik. Balik court, balik family court to assess. Pag ikaw ay, ito na kasi class yung legal age ng 9344 eh. 9344. Mamaya to, makikita nyo to, mamaya to. Now, nagigets to class, nagigets yung 18. Ulitin ko ha, from 17, found guilty yung 17-year-old. So, nakarating ulit siya sa kulungan. Nakikort tayo, class, tapos din correction to. Ito yung kay correction. Now, class, tumungtong na ngayon sa edad na 18-year-old yung bata. That is the legal age, tama? Nang alin? Anong legal age yan? Yan ang legal age ng RA 9344. Tama? Ito class, RA PD 603 to, di ba? Kaya sinabi ko kanina, nag-i-exist pa rin ng PD 603. Focus to class, procedure to. So pag tumungtong na raw ng 18-year-old yung bata, babalik daw siya kay family court para i-assess ni family court kung siya ba ay na-rehab or incorrigible. Ito yun. Ayan yun, yung incorrigible, yung, ito yun. Kaya lang nagdagdag kasi itong 9344. Yan yung dinagdag nitong 9344 na yan. Na pag 18 daw, ibalik kay family court. So, i-assess. Kapag na-rehab class, di ba guilty siya dito? Naalala, guilty yung bata rito, pero suspended yung execution. Class, konti na lang. Konting kapit na lang. Naalala? Naalala niyo to? Di ba guilty yung bata sa correction? Tapos suspended. Tapos dinala sa correction. Then tumungtong ang 18, ibabalik ngayon ulit kay family court to assess. Okay tayo. Class, kapag na-rehab yung bata through assessment,
laya yung bata. Pero, no criminal record. From guilty, nagigets? Tapos, pag incorrigible yung bata, class, kasi 18 na yan legal age na, balita ko, pasaway ka, yun yung sinasabi na nito. Return from pronouncement of judgment. Diba? Then, i-reach niya na yung edad na 21. Ito na yun, class. Ayan na yun. For final disposition. Hanggang mag-21. Kaya ang nangyari kasi, class, si 9344 saka si PD603, parang may pinatungan lang si 9344. Pero yung procedure, pang PD603 pa rin. Meron lang binagong provision. Parang section nga lang yata yung binago nito ng 9344 Alam niyo class yung ganito, yung ikaw yung gumawa, tapos pinalitan mo lang yung title, tapos pinalitan mo lang yung pangalan, tapos pinalitan mo lang yung number. Yun yung ginawa ng 9344, pero the whole procedure is lahat yun kay PD603. Kaya mapapansin nyo, still, bakit may 21? Yung 21, it is the legal age, di ba, ng PD603. Kasi nga, then sila nag-merge. Parang ako, class. Di ba? Parang, taglay-taglay ko pa rin ang apelidong Isidro. Dinagdagan lang ni Sir Nolin yun ng Ingkad. Nawala ba yung Isidro? Hindi. Nadagdagan lang. That is the PD603 and 9344. Nadagdagan lang siya. Dinagdagan lang. Bumalik ka ng 18. Imbis na 21, pinabalik mo na siya ng 18. Kasi ang 18 nga, it's the legal age of the 9344 who amended the PD603. So kapag class, ito yun Ayan yung nakalagay, class, sa PD603. Pakikita ko sa inyo kung ano yung dinagdag lang, class, ng 9344. Ito lang po. Ayan lang. Yan lang. Yang naka-yellow, class. The rest, PD603. Tapos pinalitan lang to. Yung child in conflict. Dati youthful yan Pinalitan lang ng youth ng TICL. Diba? Tara ka lang nagsingit. Nakita? Na dapat diretso siya sa 21, siningitan, balikan mo muna ng 18. Tignan natin kung magbabago. Pag nag-18, nagbago, laya. Pag hindi, di tuloy. Hanggang i-reach niya na yung 21. Nakukuha. Kasi parang gusto nga nila, class, na mapalabas yung bata. Na wag kasuhan yung bata. Magibigyan ng judgment yung bata. Pero ito pang kaanuhan, class. Mamaya. In case na maging guilty talaga yung bata, convicted yung bata, pwede siyang mag-apply ng, yun na yun. Doon na magko-connect. Sino? Si PD 968. Panibagong sakit ng ulo yun, di ba? Probation. Connection nila. Sabi rito, or recorded proceedings involving the record of the child is considered what? Treat as what? Privilege and confidential. Ma'am, kahit heinous crime yan, ma'am. Oo nga, be. Di ba may hahawak nga sa heinous crime? Yung natin. Pero kung ang edad nga ay umakyat ng 15, still, continuous yun. Ganun pa din yun. Tatrato pa rin bata yun. Ang sabi nga, di ba, hindi mo siya pwedeng bigyan ng imposable period of 6 years. Kahit sabi mong heinous crime yun. Bata nga kasi. So, bali ma'am, kung
kung incorrigible talaga, sa 21 na siya makukulong. Ha? Ano sa 21 na siya? Ay, hanggang 21 ka, be. Hindi sa 21 ka na makukulong. Hanggang 21. Madedetain ka sa loob ng kulungan. So, i-reach mo yung 21. Hanggang 21 lang. Sarap maging bata, no, class? Kaya nga, ayan yung ano natin. Refers to the principle requires the process of resolving conflict. Alam ko lumabas din sa board to, class. Relationship between the offender and community. Ano daw yung principle? Na ma-reintegrate yun. That is restorative justice. Okay? Pag na-reach niya ang 21, tapos nagbago, hindi na, be. Pero may probation nga. May PD968 nga. Adult na yun, di ba? Yung 934 pro, ma'am, basehan lang po ba yun para malaman kung nagbago po o hindi? Yung rehabilitation nila. Di ba may rehab nga doon? Lilipat na sila sa jail, tapos may karapatan sila. Di ba ang probation class, privilege yun? Pero pag bata, magiging right. Yun. That is the relationship. Kaya nga child probation si PD603 eh. Tapos adult probation tong si PD968. Refers the person. Adoption, that is adoptee. Pag nag-aampon, adopter. Inaampon pa lang, adoptee. Kapag naampon na, adopted. Adaptor, panaksak yan ha, sa kuryente. Primary, family. Pag primary government, agency responsible. Pag primary institution, kita? Pag primary institution, family class ha. Kapag primary government, DSWD. Nakakuha, class? Diba? Makikita yung keyword. Basta pag primary, kasi baka mamaya maano ka pag institution, baka kala mo DSWD. Lagi, pag DSWD, government siya. Government. Yan wala ko strengthening the juvenile justice, that is 10630. Diba, 2018 yan, June. Yan yun. Okay. Ma'am, kung maaga po ba matapos mag-juvenile ulit tayo? Tapos na tayo juvenile, be, oh. Diba, tapos na. Ano ba yung last na? Tapos na yan, di ba? Ito yung class is emancipation. Ano yung last eh? Saan mo ibabalik, be? Dito? Saan ko ibabalik? Kaya pala di namin alam yung gusto niyo pa research? Sumakit na nga ulo niyo dito. Research pa gusto. Ay, Diyos ko. Okay, mag-alala, class. Bukas research na lang natin. I-absorb niyo muna to. Mukhang marami kayong ngayon niyo lang nakilala si 10630 eh. Class, I hope may natutunan.